Mag-speculate, hindi ko alam kung ano yung malaking pasabog o hindi. Basta we will just fulfill our civic duty. But national leaders, National nationally leaders, elected, abot ang nationally Malacanang? elected. Oo. Paabot ang Malacanang, sir? Ang kuwan, Pasabog nila? ayokong, pardon me, no? Ayoko muna mag-speculate. Bakit ganyan ka? Attorney Baligod. Kung si Auntie Claire ang tinanong, sigurado magbibida-bida na yun. Mga Duterte yun. Mga Duterte. Ganun kaagad yun eh. Sino mga kasali dyan? Sino pa ba ang war on drugs? Ang pasimuno ng mga war on drugs? Sino mga stabilizer? Alam si Auntie Claire, gusto niya siya bida eh. Buti to marunong makikita mo talaga sa tao Sabi nga, ang class hindi yan nabibili. Hindi hindi ibig sabihin may pera ka, may class ka. Di ba may sinasabi sila? Minsan kahit may pera walang class eh, di ba? Magtitinga sa habang kumakain, nagtitinga-tinga nga ganun-ganun. Pagkatinga ng ganun, masarap pa yun. May lasa pa yun. Shit. Pero eto si Auntie Claire, yung mga tipo ng mga abogado na hindi porket abogado ay may utak. Yung iba na iwan sa bahay. Kung hindi naman naiwan sa bahay, baka dahil sa pagsusunog ng kilay nung nag-aaral sila ng law, nasunog pati utak. Agoy! Na-late kami, no? Ang unang rason ay hinintay namin yung 5 na nanggaling sa probinsya na nakilamay doon sa namatay na kapatid ni Sergeant Manalansa. Second, sabi ko, na-delay kami sa gate ninyo and then na-delay pa kami lalo sa QR code na hinihingi. Then pangatlo, kung iimbitahan nyo kami ulit, darating kami. And number 4, sabi ko, kung hindi kayo naniniwala sa 18 na dating sundalo, ay ibibigay ko no? Yung 14 na pangalan ng iba pang mga dating sundalo na empleyado din ni Saldico, na mga basurero din, no? Yung nag-deliver din ng Hindi po sundalo yung 14. Hindi. Sundalo. Dating sundalo. Lahat solid na dating Marines, no? Nako, patay kayo dyan. Pakinggan nyo rin yung kwento nila kung gusto ninyo. Ano pong sabi ni Senator Soto? I-inform daw niya yung mga kasamahan niya. Napag-usapan po yung na-mention si Senator Soto kasi nag-threaten po siya na magsasampa ng kaso. Sabi ko naman, welcome. Normal yan, no? Nung lumabas itong mga dating sundalo, ay sinabihan ko na sila na sigurado yung mga napangalanan ay magsasampa ng mga kaso. So, ready naman sila. Anong sabi ni Senator Soto tungkol doon? Anong sabi niya sa inyo about that? Pwede niyo i-disclose or? Actually, nabanggit ko sa kanya, pagka mag-file ka ng libel sa amin, okay lang. Basta walang personalan, sabi ko. Okay lang. Anong sabi ho ni Senator Soto? Tawa lang siya. Hindi ho siya galit? How was the conversation po? Well, I've known Senator Soto for so long. He is a friend. We are neighbors. Mabigat din sa loob ko na masama siya rito. At sabi ko nga, alam mo, tuwing Pasko, binibigyan mo nga ako ng niluto ni Ma'am Helen, Gato. At ako naman ay nagpapadala sa iyo ng tapa ng usa. Galing pa sa Nueva Vizcaya dahil paborito Sarap nun. Pang breakfast yun, no? Tapa ng pusa? Ay. Usa? Okay. Akala ko pusa eh. Sorry naman, mga dyan. Wag nyo kinakain ng mga pusa Tapa ng usa, masarap yan. So ganun, very close ako kay Senator Soto. At palagay ko, natanggap niya yung katotohanan na ako at saka yung mga sundalo ay sinusubukan lang naming gampanan ang aming civic duty. No? Katulad din niya, nagseserbisyo sa sabayan, may kanya-kanyang pananaw kung paano magserbisyo. No? At sabi ko nga, marami pa dyan sa mga napangalanan ang kaibigan din natin.
In fact, si Speaker Romualdez, no? Alam mo, eto tanong ko lang, mapapangalanan kaya dyan yung yung asawa ni Matibag? Di ba congressman yun? Ako nagtatanong lang Kasi may bali-balita, may narinig ako, nakasangkot daw sa ganyan-ganyan yan. Sabi nila, nakita ko lang, hindi ako sure, narinig ko lang, may nagbulong lang sa akin. Sabi ko, sino ba yun? Hindi ko kakilala yun. Parang, ba't mo naman na sinasabing Congress, hindi ko alam na congresswoman yung asawa ni Matibag hindi, kaya nga magandang tanong dito yan kay kay Attorney Baligod. Mas maganda may klaro. Kasi baka mamaya yung bulong-bulungan na yan. Ako, galit ako sa chismis. Ayoko ng ganyan yung mga bulong-bulungan. Gusto ko talaga kinukonfirm ko Ayoko yung basta lang narinig na bulong-bulungan na kasama daw. Ayoko ng ganun. Hindi ko gusto yun. Dapat i-confirm. Ayun, gusto ko yung i-confirm talaga. Hindi ako naniniwala agad-agad. Hindi ako naniniwala na kasama yung asawa ni Attorney Baligod. Attorney Baligod. Asawa ni Attorney Matibag. Di ba? Na congresswoman. Hindi ako naniniwala na pumaldo rin yun. Kailangan natin ng ebidensya. Tanong natin kay Attorney Baligod kung may ebidensya ba na ganun. Diba? Tingnan natin, tanong natin. Malay mo, pagka sa susunod na ma-interview natin to, tanong natin kung asama ba yung asawa ni Director Matibag dyan sa mga sinabi yung nakatanggap ng mali-maleta. Tanong natin sa kanya yan. Si Speaker Romualdez ay ninong namin sa kasal. At meron kaming... Ano kaya niregalo nun? Isang maleta kaya? Ninong mo sa kasal, si Romualdez, Ayok. social relationship at malayong kamag-anak pa ng aking asawa. No? Pero yung mga bagay na yan ay personal, iba naman yung bagay na patungkol sa ating bayan. Yan, gusto ko yan. May pag-uusap ba ang mangyayari today? Hindi pa kami nag-usap Hindi ko alam kung tatanggapin niya ako. Or will you go? May pupuntahan pa po ba kayo? Papuntahan niyo ba sa opisina? Itatry ko na puntahan din siya. Ngayon po. Today. Thanks, sir. Okay, salamat po. Sundan Pero namin sinabi kayo. na ba kung kailan yung next na pag-visit sa inyo? May schedule na ba? Wala pa kasi ang problema ngayon, naka-adjourn na sila sine die. And they will resume on the morning of July 27 for the next Congress. Pero I mean yung sa hearing, wala pa daw next na matawag. I think magpapatawag si Senator Marcoleta for Thursday yan. Naku, Thursday? Pupunta kayo. Naku, Thursday daw Sa kanya nang galing, di sa akin nang galing yun. Baka. Pero parang di pa naman siya sure. Sasama niyo na ba yung 14 plus 8? Kung mapadalahan sila ng sarpina, I'm sure. Pero parang alanganin. Kasi kung Monday ngayon, Tuesday sila magpadala, Kasi 3-day notice. kulang, no? So, maaari kong i-request na next week naman. Sir, So, if may kasama bago yung kayong 14 plus 8, meron bang possibility na may... 14 14 plus 7, may possibility ba na may bagong mga pangalan na lumitaw? Maaari po, no? At pag masarpinahan sila, darating sila. Anong mga significance ng mga sasabihin itong bagong grupo? Sila na lang po ang magsabi. Pero attorney, preview lang, may malaking pangalan ulit. Yes po. I do not want to speculate. No? Alam mo, galing ni attorney, no? Kasi kanina pa siya pinapaikot-ikot ng mga media. Iisa lang naman yung tanong, sino ba? Pero iba-iba lang. Ganyan kasi panghuli ang mga media. Iba-ibahin lang yung language, o yung, sorry, not language, words. Iba-ibahin lang para, alam mo yung magsalita ka na rin. Pagka katulad kini Auntie Claire na sabik sa kasikatan na ako ang spokesperson! Ako ang, ano yun? Officer! Press officer! Yung mga ganun sikat na feeling sikat no? Buti pa ito si Attorney Baligod Talagang ano lang siya yung relax ba? Parang, relax! Tsaka na, pagka meron, ayaw ko mag-speculate. Hintayin na lang po natin. Pero may Pero ano sir, pasabog, new sir. bagong Pasabog pangalan, yan. bagong pangalan o i-reinforce po yung Mag-antay nga kayo! Both. May bagong pangalan. May bagong pangalan, sir. Ilang personalities? Saka na lang. No? Sorry lang. So, gagawa kami ng affidavit bawat isa. Ito nga, hindi ko na nga Yung 18, sir? O no 14? Yung 18? Lahat.
Yun ang ginagawa ko ngayon. So, isa na sila. Namamaos na ako dahil sa puyat. No? Kawawa naman eh. Kasi yan ang ni-require ni Ombudsman eh. O ni Remulla. Talagang pahihirapan niya. Sabi niya, hindi pwedeng group affidavit. Bawat isa gumawa. Yung alam mong talagang ayaw niyang malaman. Alam mo yung, di ba, parang gusto mo ba talagang malaman kung sino ang mastermind ng flood control? Talagang gusto mo pang pahirapan. Alam mo yung pag pumasok ka ng restaurant, di ba? Pag tinanong mo, pagpasok mo na restaurant, medyo late ka na pumasok. So, tatanong mo sa doon sa waiter, hanggang anong oras kayo? Bago yan sumagot, lilingon-lingon muna yan. Kaya ganyan-ganyan muna yan. Tapos, Sir, hanggang 9 lang po. 9 pa pala. 8 o'clock pala, may 1 oras pa ako. Pero sir, mga mga after 8:30 last call na po. Okay. O sige, pwede pa yan, 30 minutes. Sandali lang sir, maglilinis muna kami ng table bago kayo umupo. Kasaba naglilinis sa table para masama loob. Dumating pa kasi itong animal na ito. Lakas kumain pa naman ito, umorder. Mahirapan ba kami nito eh. Ganun eh ha. Parang sarap Minsan ako pag ginagano na ako ng mga waiter, parang binabara ko na eh. Totoo lang ha. Pasensya na ha. Kaya yung mga nanonood sa ating mga waiter dyan, huwag nyo akong gaganyanin. Yung dadramahan nyo ako ng parang ayaw nyo nang papasukin. Magsara na lang kayo mga Kung ayaw nyo pala ng customer, magsara na lang kayo. Ganun lang yun. Hindi yung pagdadabugan, sasabihin na, hindi, last order na sir eh. Wala na. Wala pang malinis na table, maglilinis pa kami. Daming palusot. Porket yung mga jowa nyo nag-aantay lang. Bengbangin kayo. Yun ang totoo eh. Mamadali. Parang ganyan si Remulla eh. Yung para bagang hindi siya interesado dun sa mastermind. Parang, pahihirapan muna. Gumawa muna kayo tig-isa. Pagkita sa gumawa ng tig-isa, ano yun yung pa yun ng tig-isa? Ha? Notaryo nyo pa is tig-isa. Pagka yan ano yung mga... Talagang parang walang interest dun sa malaman kung sino yung tarantadong mastermind ng flood control na yan eh. So, itatry namin gampanan yung mga lahat ng hinihingi ng Blue Ribbon Committee at saka ng Office of the Ombudsman. So ulit, possible nung marap sa Thursday po, yung 14 and 7? Depende Paulit-ulit na lang eh. Kanina pa tinatanong bingi ba kayo? kung masampinahan sila. 14 lang. 14 muna. 14. Nabigyan nyo na po kay Senator Padilla or kanino po nyo binigay yung pangalan? Ganito, gagawa ako ng sulat. Ipapadala ko kaagad kina Senator Pia Cayetano. Hindi kila Sen. Erwin, sir. Paulit-ulit naman eh. Hindi naman sila If you mahirap, no? Mahirap. Pero kung if you ask for my legal opinion, I'm talking as a lawyer, what I can say is the basis of the June 3 meeting of the senators is not valid. You read, ito kasi yung sinasite nilang Abelino versus Cuenco, no? Yan. Paliwanag mo! Tumahimik ka, paano papaliwanag kung post ka ng post? Kaya mo na i-play. Tingnan nyo yun, dinismiss nga ng Supreme Court yung petition. Bakit? Ang sabi ng Supreme Court, wala kaming jurisdiction. Para kang kwan po, para kang isang tao, nag-solemnize ng isang marriage, you perform all the rituals of the marriage, pero invalid pa rin kasi wala kang authority to solemnize marriage. Parang ganon. Supreme Court, sabi niya, walang jurisdiction. Ang sa aming mga abogado, pag sinabi ng Supreme Court, walang jurisdiction, kahit ano pang sabihin ng mga miyembro ng Supreme Court na yan, kahit ano pa yung sinulat, ay walang kwenta. Attorney, Obiter dicta. Attorney, pa-clarify lang po, yung 14, ibovolume Hoy! Wala ka bang utak kang media ka kung magtanong ka? Ang linaw Bakit? Ganito yan ha? Hindi kasi na-elaborate ni attorney dahil itong media, ewan ko kung tanga lang, hindi niya maintindihan yung sinasabi ni attorney Baligod o bigla niyang kinabig yung istorya. Kasi ganito yan.
tandaan ninyo, sino ba ang nagsampa sa Supreme Court? Ang humihingi ng TRO o humihingi ng decision from the Supreme Court. Yung si Abilino. Kasi siya yung natanggal sa posisyon. O siya yung na-declare. So nung humingi siya ng, oy, parang ganito sinasabi niya eh. Ako, halimbawa, natanggal ako sa Banateros. Halimbawa lang naman. Lakas kasing kumain, ganon. Tapos, tumakbo ako ngayon doon sa kataas-taasan. Tapos sinabi nung kataas-taasan tinanggal ako sa Banateros eh. Ang sabi nung kataas-taasan, sino ba yung kataas-taasan? Kunwari si VP Sara Duterte. Halimbawa lang naman. Sabi ko, VP Sara Duterte, tinanggal ako nila sa Banateros oh. Tinanggal ako ni Ma'am yung boss namin sa SMNI, tinanggal ako. Sasabihin sa akin ni VP Sara Duterte, pasensya ka na, Banat Bay, ha? Supporter kita, pero hindi ko naman jurisdiction yan. Hindi ako may hawak at may-ari ng SMNI. Wala akong dyan, wala akong say, wala akong authority over that. Yun ang desisyon. So ngayon, biglang nagdiwang to sila Boss Dada, tsaka to sila Coach Oli, nagdiwang sila. Sabi nila, lalo-lalo na si Jay Guevara kasi ayaw niya maagawan ng pagkain eh. So sabi nila, tinan mo na, tinanggihan ka, denied ang iyong petition. Tanggal ka na. Ganyan yung nangyari kay, doon kay Abilino. Bakit? Sinabi ni Abilino, oy, tinanggal ako ng Senate bilang Senate President with the number 12, ganyan-ganyan. Ang sabi ng Supreme Court, wala kaming jurisdiction dyan. Labas kami dyan. Kaya ang decision namin, di namin nag-i-grant yung petition mo. So, ininterpret ngayon ng iba na sinasabi nila, tama yung 12. Tama yung 12 na decision na pwede 12 mapatanggal ka. May quorum. Remember, Abilino case is about quorum, not about Senate President. Quorum lang pinag-uusapan nun. So sinasabi, hindi ka na Senate President kasi may quorum kami. Hindi pinigilan ng Supreme Court. Yun lang ibig sabihin nun. Pero kung titignan mo pa nga yung details ng decision, ang isa sa mga sinasabi ng Supreme Court doon, kasi may continuing quorum eh. Nabukas na yung quorum, umalis ka lang, kaya tuloy-tuloy pa rin yun. Pero sabi nga ni Atty. Baligod, para sa kanila mga abogado, pag sinabing walang jurisdiction yung certain court, ibig sabihin, walang jurisdiction. It doesn't matter anymore kung ano may mga sabihin pa ng mga judge. Wala na yun. As long as sinabi la, out kami dyan, di namin jurisdiction yan, so hindi namin pwedeng i-grant yung kung ano man yung hinihingi mo o kung ano man yung petition mo. Yun po yun. Malinaw na malinaw mga kababayan. But it doesn't mean it applies doon sa June 3 na ginawa nila na walang quorum, binuksan nila yung quorum without the number 13. Malinaw. Syempre, hindi madig nung media. O kaya dahil baka siguro, alam mo na. Clear ninyo na mag-appear on Thursday. May pagmasabi na. Pero ready naman sila, attorney, na humarap. Yes. Sabi nga, naghihintay sila ng subpoena. Okay. Isasabit niyo yung pangalan para isabina ng committee. Okay. Attorney, malaki ba pasapin sila talaga? Tingin mo? Ayoko munang mag-speculate. Hindi ko alam kung ano yung... Ito kasing mga media, tanong ng pasabog eh. Doon darinig biglang siguro merong doon, chismosong naganap doon. Ay, pasabog daw. Pasabog. Magpapasabog si Atty. Baligod. Tatanga-tanga. Sabihin natin may threat. Kasi sabi, pasabog. Kasi tama mga media to, wag ka kayong gumamit ng pasabog. Alam mo naman yung ibang mga BBM senators, mga bobo eh. malaking pasabog o hindi. Basta we will just fulfill our civic duty. But national leaders, nationally elected. Hindi nyo man napansin, paulit-ulit yung tanong. Kanina pa tinatanong. Layasan mo na, Atty. Baligod. Walang kwenta na yung mga nagtatanong sa paulit-ulit. Oo. Paabot ang Malacanang, sir? Ang kuwan, Pasabog nila? ayokong
pardon me, no? Ayaw ko muna mag-speculate. Mga 10 beses sa'yo na sinabi yan. Attorney, last na lang, yung pagpunta nyo dito kay Senator Soto, kayo po ba nag-initiate o si Senator Robin? Bakit po kayo nagpunta ngayon dito? Ako ang nag-initiate. Dahil po. Siyempre, member siya ng so-called other block. Anyway, Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at